Marahil ay napanood mo na ang mga video niya sa social media kung saan siya ay palakad-lakad habang nagbabahagi ng kanyang mga kaalaman at karanasan. Simpleng content pero hitik sa edukasyon at magagandang aral. Bakit nga ba siya trending sa social media? Ngayong buwan ng wika, kilalanin natin si Ginoong Ron Kapinding, isang guro, artista sa teatro, patnugot, tagapagsali ng wika, mentor at nagtatag ng Teatro Meron. Ako si Rachel Rubio at ito ang The Advocates, Empowering Voices. Ako yung high school teacher na natutuwa sa mga estudyante niyang nambobola kapag sumasagot. Alam mo yung pagbobola kasi ginagawa yan ng mga estudyante hindi nakapag-aral. Hindi lahat ng viral content sa social media ay makabuluhan. Hindi lahat ay kapupulutan ng aral. At hindi lahat ay pupukaw sa iyong puso, diwa at kaisipan. Ibahin mo si Ginoong Ron Kapinding. Bakit nga ba siya trending? Guro, manunulat, administrador, aktor, artista, direktor. Sa dami ng kanyang ginampanan sa iba't ibang larangan sa edukasyon at sining, paano niya ba maipaliliwanag ang kanyang advokasya? Technically right now I'm retired. But of course, once an actor, always an actor. Once a teacher, always a teacher. And all my other gigs ay tungkol dyan. So nung tinanong ko yung sarili ko, lahat naman ng mga papel na ginampanan ko ay talagang mapusok ako, gustong gusto ko. So if I put everything together, and I think it's about developing people through communication, education, and the arts. So paghubog sa mga tao sa pamamagitan ng pakikipagtalastasan, English man yan o Filipino, kung ano man. Education, siguro teacher training, yung kaya gusto mo magturo ng mga paano magpatakbo ng classroom, ganyan. At the arts. And sa arts naman, theater talaga ang arts ko. Pero ang theater kasi ay pinaka-consummate art form para sa akin. Nagsama-sama na dyan yung literature, performing arts, martial arts, visual arts, sound design, music. Sama-sama lahat dyan. Kaya I'd like to claim arts kaysa theater arts lang. So yun nga, developing people through communication, education, the arts. Sa Tagalog, paghubog sa mga tao sa pamamagitan ng pagtalastasan, pagkatuto, at sining. Si Ginoong Ron Kapinding ang siyang nagtatag ng Teatro Meron. Biglang tingin ng Teatro Meron, alam naman natin na isang theater group, isang theater company, professional theater company, nakabubuo ko lang. First season pa lang kami. Ito ay isang pagsasakatuparan ng matagal ko ng pangarap. Bata pa ako, sabi ko, kalaunan, nagkakaroon ako ng theater group. Mas naantala na nga ng konti, dapat mas maaga pa sana. Pero ang pangarap ko ay magkaroon ng isang theater na magtatampok ng mga dula na gusto ko. Pero yun yung hindi pa malinaw kung ano yung gusto ko. Habang tumatanda ako, nauhubog pa yung kung anong gusto ko. Hanggang kalaunan, gusto ko talaga ng mga uri ng dula na tatlong E, no? Entertaining, enlightening, edifying. So, nag-enjoy ka, na lumalawak ang utak mo at bubuti kang tao. Parang ganun yung gusto ko. At dahil first season pa lang kami, maybe in the first seasons, kailangan ko yatang, para makuha ko ang lahat ng yan, para matiyak ko makukuha yun, mas tumutuon kami sa classics. So, ang mga unang dula namin ay kay Eugene Ionesco, yung Sopranong Kalbo, tapos Medea, ni Euripides, tapos Waiting for Godot, ni Samuel Beckett. So, yung susunod namin ay Apologia ni Socrates, ni Plato. At siguro nakikilala ng Teatro Meron bilang classics theater. Gusto namin ay entertaining, enlightening, edifying. At gusto lang namin maging sigurista sa material, kaya inuuna namin. Siyempre, bukas din kami sa lahat ng mga adaptations, sa lahat ng original material. Pero dahil nagsisimula muna kami, parang mas nakatitiyak kami kung doon kami kakapit muna sa mga classics. Sa tagal ng panahong ginugol niya sa pagtuturo sa mga kabataan, may mga aral ba siyang natutunan sa mga estudyanteng kanyang tinuruan? Siguro early on, kahit na binata pa ako na nagsimula akong magturo, medyo baduy talaga to, pero ito ha. Dapat mahal mo talaga sila na parang anak mo, hindi man pamangkin mo, no? At kapag ganoon, hindi ka masyadong rigid o mabagsik sa yung mga hanggahan sa kanila. You are fascinated and amazed with how they show themselves. Kahit sa parang palagay ko, parang magulo ito.
Kaya kung makikita mo sa mga reels ko, pag yung mga nambobola, natatawa ko. Yung mga suspended, na-amaze ako. At sabi ko rin sa huli isang reel ko tungkol sa you have to form formidable students also. Hindi lang lahat yung word na halimaw. Baka mamaya sa dami ng sinister na halimaw ngayon, baka kailangan mo rin ng mga mabubuting halimaw. At hindi yan madadaan sa puro pagsiklangganan, magpakabait ka, sumunod ka sa lahat. And so siguro dahil ganun ang damdamin mo, mahal mo sila, I become more attentive to their uniqueness. And siguro kung anong natutuhan ko sa kanila, buo na sila at makapangyarihan. Ganun palang kabata. Kailangan mo lang silang alalayan, huwag mo sana silang pigilan. So pag nalilihis-lihis, parang siguro ako naglalagay lang ako ng dito tayo Adamana para makapunta ka rito. Kasi ganun sila. Dito lang tayo. Ako yung naglalagay ng mas makitid na hanggahan pero hindi sarado para mapuntahan nila na mas mabilis yung dapat nilang puntahan. In a way, parang yung analogy ni Socrates. Para lang akong hilot. Kumbaga, sila na yung buntis at maglalabas nung... Hindi ako naglagay nun. Ako lang tumutulong para mailabas nila yung sanggol or yung kung ano man na nasa loob nila. Pasasalamatan nila ako, hindi dahil ako nagpunla nun, kundi dahil ako yung tumulong na mapalabas yun. So anong natutuhan ko sa kanila? To answer your question, they are intrinsically passionate, they're intrinsically good. Ang dami lang mga pinagdaanan, kaya medyo nawala yan. At ang kailangan mo ay alisin, i-unlearn yung ilang bagay at matutuhan yung mga dagdag na bagay para they become the best that they can be. Sa paglilinang ng mga kabataan, hindi kaya may mga dapat ding alisin ang kagaya niyang guro na maaaring sagabal sa pagkatuto ng mga ito. Tama ka, no? Siguro, imbis na ako yung may ituturo, baka ako yung may ibibigay, baka mas mahalaga sa akin na ako yung may aalisin. Ulitin ko imbis na may idudulot ako sa kanila, baka mas trabaho ko may magtanggal na mga sinuot nilang nakakapigil sa kanila. Isang pagninilay na may lalim at nagtataglay ng makabuluhang kaisipan. Ang paghubog sa mga kabataan ay hindi lamang sa academics. Ano naman ang kanyang opinyon ukol sa paggabay at pagdidisiplina sa mga mag-aaral lalo na sa high school? In fairness to those teachers who needed to apply discipline, necessarily kailangan mag-discipline, especially if you cannot accommodate all the uniquenesses of your students. No? So kailangan maglagay na parang common. At in fact, aminin ko sa iyo, yung papel ko dati, under sa akin ng discipline. At kailangan ko talaga maglagay ng mga hanggahan minsan, wag lang mga babagsik. Ang trabaho ko, lalo na sa high school o sa teenager, ay maipaintindi sa kanila kung bakit ganoon. At hindi lang basta parang walang intindi, sundin mo ito. Mataturn off sila doon. Gagawin nila yan ng parang mayroong konting pagdadabog na. Pero kapag naipaunawa mo naman sa kanila, halimbawa, hindi ko alam kung may panahon tayo, haircut. Diba? Bakit? Hindi naman kailangan sa college nga. Sa college, we want to express ourselves through our haircut. So hindi nila alam bakit nakikialam pa. Paano yung naging disiplina? Harmless naman yan. Wala naman akong inaagrabyado. Wala akong sasamantala. Sabi ko, can I express yourself? So, nang pinaliwanag ko, kasi high school tayo hinuhubog ka namin. So I think, at this point, you can do that when you're in college, expressing yourself through your looks. But at this point, I think your self-expression should just be between leadership and service. Doon ka na muna tumuon, huwag na muna dyan. Dito natin matutuhan yan. At pagkatapos, kung meron ka ng path to leadership or service, then you can do all these trimmings, itong mga kulay ng buhok mo at lahat-lahat. Pero sa ngayon, doon muna tayo tumuon. Okay ba? Kasi baka doon ka maligaw baka doon ka mag-invest ng panahon. Okay, sir. So if they say, okay sir, ibig sabihin, nirespeto mo rin yung uniqueness niya kahit nagre-resist siya. Hindi lang yan parang one size fits all na dikta. So wala akong ipinipintas dun sa mga gurong disiplinado at talagang mahigpit. Talagang estilo rin yon. Pero sana sa paghihigpit na yon, mulat din sila na itong mga estudyante nila ay naghahanap ng kaliwanagan. Bakit ganito? Bakit ganyan? Kasi pag nakuha nila, silang yayakap, baka sila pang magdepensa nun sa iba. They become more guarded and somehow as they grow up, parang may nabago. When they were young, they were all very passionate. Halimbawa, sa mga nag-observe ako dati sa isang
private school na Catholic. Tapos bigla nagre-recite sila mga prep, grade 1, grade 2. Bakit ang Maria? Nagre-recite ng ganong kabibo-bibo. And you notice, pagdating ng mga grade 4, grade 5, parang nawawala. Parang naging, I think, ang dahilan ay tumaas ang premium ng correctness. Para sa akin, sinasabi ko nga, medyo overrated ang pagiging correct. Kung meron ng bigay na bigay, lagi ko sinasabi, mabuti pang bigay na palpak kaysa ingat na tumpak. Better a generous mistake than a tentative correct one. Mabuti pang bigay na palpak kaysa ingat na tumpak. Well, yung information, data, research dapat correct. I'm not referring to that. In performance, in expressing yourself, in doing things, mabuti pa yung bigay na palpak kaysa ingat na tumpak. Of course, ang first prize ay bigay na tumpak, right? But if I have to choose a second prize, sana ang premium nasa bigay na bigay. Somehow, pagdating siguro ng mga grade 3, grade 4, you're wrong. Pagtatawa na, kukorek, ganyan-ganyan. So, takot na maging mali yung mga bata. Pero sa theater, you can learn something from theater. Mula pa sa simula, nagme-memorize pa lang kami, hawak pa lang namin yung script. Mabuhay ba o hindi? Yan ang katanungan. Kapag drop ng script, siyempre, mabuhay ba o hindi? Yan ang katanungan. Tapos pag nakalimutan yung line, hindi dinadrop yung pagbigay na bigay. Line. Kuhigit naman ang alisipin na gawang magtiis sa mga palusyon ng karumaldumal na kabalan. Line. Okay, sumuong sa dusa habang humabang buhay. Ganun talaga. We do not drop the bigay na bigay. Even if the correctness, siya lang hahabol. Practice ka ng practice maging correct, pinapractice din maging bigay na bigay. Kaya sana wag mawala yun. At pag nawala yun, ang hirap pameronin. Mas madaling pameronin yung mali na i-correct, pero yung bigay na nawala, ang hirap. So somehow, when I get my students back in high school, ba't ganyan ka? But you're so careful, sir, hindi pa memorized eh. I don't wanna, you wanna be correct first. No. You have to bigay na bigay na. Kailangan bigay na, ganun ngayon pa lang. So yun ang sa palagay ko, I think nagkaroon ng mataas na premium sa maging correct, which is good, no? Don't get me wrong. Pero sana not at the expense of bigay na bigay. So sana may nakita kayong semblance ng tama naman, kahit incorrect, purihin nyo pa rin yun. Bigay na palpak kaysa ingat na tumpak. Minsan, sa takot nating magkamali, sobrang dami ng ating ginugugol na panahon upang maging handa. Hanggang hindi na natin namamalayan na napag-iwanan na pala tayo ng panahon. Oo. Ang sa akin naman, sana sabay. At kung hindi man sabay, kung may unahin ka, yung bigay na bigay, do not lose it. So yung mga naghahanda ng ganyan na bago magbigay na bigay, tulad ng ginagawa nga sa theater, talagang bigay na kami. Gusto nga namin naka-costume na kahit wala pang costume. Temporary costume. Kung may high heels kami eventually, gusto namin may takong na yung aming rehearsal shoes. So ganun, the point is kailangan masanay to be comfortable. Talagang masanay maging bigay na bigay. So yun ang medyo pwedeng matutuhan ng edukasyon sa theater, no? Wag mawala yung pagkabigay na bigay. Sa kanyang opinyon, bakit maaaring mawala ng interes ang mga kabataan sa pag-aaral ng wikang Pilipino habang sila'y nagkakaedad? Pag-usapan namin sa Kagura ng Filipino yung intention namin or yung objective namin sa aming program dati, no? And I was part of that. Sabi namin, mabisa, sangkot, at saka pukaw. Medyo bago yung pukaw. Pukaw is like engaged, like, siguro ang English ng pukaw ay captivated. So kung trabaho namin mga guro, ay wag mawala yung captivation, yung pagiging captivated ng mga bata sa subject namin. Siguro mas malaking paglilingkod dyan sa mga bata because we cannot teach everything in high school. So what we are actually teaching is this whole being captivated with the language or with the subject we're teaching. Para pag-graduate niya sa amin, yun talaga ang maghahatid sa kanya, magiging fuel niya para magpatuloy pa hanggang umabot siya ng lampas sa amin. Kaysa magturo lang kami ng mga tinuturo namin. Yes, tama yun. Ingatan natin yung kanilang pagiging pukaw, yung pagiging captivated. Pag na-turn off yan, hindi na pwede. So in the same way, yan siguro, no? Wag natin silang i-alienate, wag natin ipakitang mahirap, wag natin ipakitang it will take a lot for you to get here. It's just this for your own good, for your own identity. Let's do it, let's do this. So kung lilipat naman ako sa Filipino, ayun na nga, I think the only way, saan na bago yung Filipino? Nung panahon natin siguro, mga nandito, meron tayong English campaign para masanay mag-English. Ngayon, kailangan mag-Filipino campaign. Kasi while
on TV puro Tagalog, radyo Tagalog ngayon dahil social media, dahil sa cable at lahat na English na ang nakapalibot sa kanila. So we need to do Filipino, and it's so hard to teach Filipino in an English speaking country. Or not just Filipino, pati native tongue mo, kung ano man ang probinsya mo. Ako taga-Tarlac ako, nagkakapangpangan ako, nag-Ilocano ako. How can you even cultivate that? I guess ang naisip namin gawin is to be actual models and of speaking it, tapos nakakabilib ka pang tao. Ibig sabihin, maging mahusay kami sa lahat ng panglarangan, banda man yan, o theater man yan, o tapos o matalino ka man, o athlete ka man. Tapos, nagtatagalog. Tignan niyo si Alex Ayala ngayon. Every time nagtatagalog siya, everyone just wants to speak Filipino. Yun sa mga reels ko, yung bisan pagtatagalog, ang sarap ng Tagalog, namimiss ko na yan. Namimiss mo na. So I think kung dumami lang yung mga yan na mahusay na tao muna, tapos nagtatagalog, nagpi-Filipino, palagi ko, yun ang tulay natin para puntahan pa rin yung pagpi-Filipino. Kapag ang husay mo na at nakakabilib ka na, so kung ano man larangan, kahit konti lang makahusayan, ihahatid na yung mga tao nyo na tumingin sa iba pang aspeto ng pagkatao mo, which is nagtatagalog. At yun, mas may pag-asa yata ang wikang Filipino kapag ganoon. Paano bubuo ang mga guro ng ligtas na silid-aralan kung saan malaya ang mga mag-aaral na magkamali, mag-isip at matuto ng walang takot? Kung ang premium mo ay pukaw at makaptivate sila, hindi ka masyado nagpupulis sa mga ilang pagkakamali. Hindi ka masyado naghihigpit sa mga out-of-the-box thinking. Yung mga pag-iisip, mas gusto mong alalayan sila ng hindi nahihirapan pero kahit lumalalim at tumihirap na. Sa palagay ko, paano? Yung mga guro, siguro magkaroon lang ng isang lugar na malaya talaga silang mag-isip sa paraang gusto nila, maglaro at magmalikot na isip at magkamali. Yun yata yung bagong paradigm ngayon. Ang bagong paradigm para sa akin, huwag alisin yung pagkapukaw, yung captivation nila. Kahit yun lang ang maidulot natin. Kung hindi man natin naidulot, maiwan natin na meron pa rin sila bago matapos. Palagay ko, magiging matagumpay na tayo. Kasi, based on experience, meron akong, pwede ko bang banggitin, meron akong estudyante. At marami naman sila. Si Dr. Ralph Fonte, na meron ng publication, na talagang advocate ng Filipino, at doktor siya, sinasali niya yung mga salitang technical sa Filipino. Gusto niyang patunayan na hindi, yung sinasabi niyo hindi may sasalin sa Filipino, kaya ko isalin niya, nagsasalita siya. Tagalog na Tagalog. Parang kumbaga, nalampasan na. At ang sabi niya, dahil kay Sir Ron yan, o yung mga guro niya sa Filipino, ano bang ginawa ko nung high school lang? Sa palagay ko, nung naghiwalay kami, naiwan yung pukaw. Yun yung umaandar pa rin. Kaya tayo mga guro, kaysa magdulot tayo ng mga konsepto, magdulot din tayo ng mga ganong gasolina o ganong baterya para kahit wala na tayo, yun ang magbibigay sa kanila ng lakas at kapangyarihan para anumang tahakin nilang landas, talagang magliliwanag sila. Pukaw is the way. Yun ang ingatan mo. Natuto, okay, bumait, pero yung pukaw, iba yun. Parang pati ikaw, di mo na alam saan aabot ito. So yun saan ang proyekto ng mga guro para maging matagumpay, mag-invest sa pagiging pukaw o pagiging captivated ng bata. Kung nawala man yun o tumamblay, balik mo ulit. Isang taon naman kayo magkasama. Basta bago kayo maghiwalay, pukaw na pukaw siya. Gustong-gusto niya ng Filipino, gustong-gusto niya ng science, gustong-gusto niya ng biology, gustong-gusto niya ng physics, gustong-gusto niya ng algebraic equation, gustong-gusto niya ng Christian living, gustong-gusto niya kung ano man, lahat niyan. Gusto-gusto niya basketball, kung ano man. So, pukaw is the key, I think. Ang teatro ay maaaring isang epektibong estilo sa pagtuturo. Ano ang pwedeng maituro ng teatro na maaaring hindi na ituturo sa tradisyonal na paaralan? Nasabi ko na isang halimbawa, kami sa simula pa lang, bigay na. Hindi kami naghihintay maging tumpak muna bago magbigay na bigay. Nauna na yung bigay na bigay, humahabol na lang yung tumpak. At yun siguro ang premium na pwedeng matutuhan ng mga
guro o mga paaralan, no? Ang premium ay yung generosity, yung passion. Huwag mawala. Isa pa siguro, dahil ang theater, siguro marami namang larangan sa theater. Napakalaking lesson ng theater sa collaboration. Harmonizing different artists or different collaborators. Harmonize, ha? Hindi uniform. Iba-iba, pero nag-harmonize, nag-blend. So may ganoong pagkilala. Sabi nga nila, ang pumapasok sa mga theater group ay mga taong iba-iba. Yung wala na mapuntahang mga organization at mga club, pupunta sila sa theater group kasi nga iba-iba sila. But somehow, theater is a great harmonizer. So, pwede rin natin matutuhan yun. We don't need to be too uniform. And we can respect individualities, idiosyncrasies, uniquenesses. Tapos pwede pa rin maging maganda yung gawa. Pangatlo, if you, for example, actors actually are trying to learn how to play their roles well. Lahat naman tayo may role. Role mo maging anak, maging nanay, maging tatay, maging kapatid. All these roles, don't you wonder how to play them well? So maybe there's something to learn about an acting workshop wherein you're trying to learn how to portray your role fully, genuinely. Hindi lang yan applicable sa role mo sa stage, sa role mo sa iba pa kung matutuhan mo. Directing, ikaw yung tagukumpas ng lahat ng iba-ibang yun. Magkaroon ka ng vision at ikaw magkakapitan. Ang dami talaga. Kumbaga para kang yumakap sa buong mundo at buong buhay na maliit lang kasi theater. At pag natutuhan mo yun, parang alam mo na pag humarap ka sa mas malaking mundo at mas malaking buhay. Para sa mga mag-aaral na naniniwalang walang maiaambag ang sining, panitikan at wikang Pilipino sa tunay na buhay, paano mabubuksan ang kanilang isip sa halaga ng mga ito? Huwag kang mag-alala. At totoo naman yun. Parang pati mga anak ko Ano bang use niyan sa real world? I think when they say real world kasi, ang naisip talaga nila ay maging citizen na naghahanap buhay. Parang philosophy, literature, theater, yung mga humanities na yan. Ano ba magiging trabaho mo dyan? Teacher, ganyan. O kaya pre-law, pre-priesthood. Sa palagay ko, tulad ng sinabi ko kanina, sarap na sarap ako sa philosophy. Siguro magkaroon din tayo ng konting pagbabago sa paradigm natin kapag nag-aaral tayo. Nag-aaral tayo para mabuhay, hindi lang para maghanap buhay. So maraming tao nag-aaral ng kurso para makapaghanap buhay. Yung iba nag-aaral ng kurso para mabuhay. Ano kaibahan ng dalawa? Madalas, ang gusto mong aralin yung mga how. Para mabitbit mo, para alam mo. Pero marami nagsasabi na your job will be the best. On-the-job training is the best preparation for the job. Hindi yung mga aaralin mo rito. Samantalang, imbis na how, may mga nag-aaral ng humanities, yung sinabi mo mga example, na mga teatro, yung mga what, mga why. Bit-bit mo talaga yun. Ano ba? Nung nag-aaral ako ng philosophy at graduate ako, ano bang dala ko? Wala. Titingin ako dyan, naintindihan ko. May nakikita akong gulo, may nakikita akong kaayusan. Bit-bit mo talaga yung mga perspective na ganyan. Ang lawak ng utak mo, naiintindihan mo, lahat ng perspective. Palagay ko, lagi kong sinasabi dati na doing theater or doing philosophy or choosing philosophy and theater was the rightest decision I've made in my life. Kasi bit-bit ko sila sa lahat. Hindi lang sila yung gagawin ko, sila na yung quality ng anumang gagawin ko. And so yun ang papayo ko. Aralin mo sila kung gusto mong mabuhay ng ganap. Hindi maghanap buhay lang. Bilang guro at theater artist, nakasalamuha ni Ginoong Kapinding ang iba't ibang kabataan. May kulang sa kumpiyansa, lito sa sariling pagkakakilanlan o biktima ng bullying. Paano ba maiintindihan ng mga nakatatanda ang tunay na pinagdadaanan ng kabataang Pilipino ngayon? Communication. And attention. May iba yung attention. Attention, walang communication, pero nakatingin ka. And maybe engagement. Siguro, ngayon ko lang naisip yan. You pay attention, communicate, then be engaged. No? Sana buhusan mo ng pansin, kausapin mo, at saka salihan mo. Yung anak ko ngayon, nung college ako, nung high school ako, may mga barkada akong rock band. May gitara, nagda-drums. Hindi ko talaga hilig. Hilig ko sumayaw, umarte, ganyan-ganyan. Pag nag-uusap na sila tungkol sa mga gitara, amplifier, maalis ako.
Tapos bigla hindi ko alam na itong bunsong anak ko, mahilig sa gitara, punong-puno ng gitara sa bahay, tinatanong ako, bibili, tapos ako naman nakikinig ako. Pero dahil mahal ko siya, sali nga ako, sige, ang dami ko na sabi ko, kung ano-anong takas ang ginawa ko dun sa mga usaping ganyan, nung high school ako, ngayon palang tatay ako, lalo ako kasi parang medyo papel natin yon, salihan mo. Minsan sabi niya, siya, huwag ka naman dito dahil, pwede yun, igalang mo yun. Pero yung mga naalam mo lang, na gaano kahalaga ito, na may Fender, may Squire, mga ganyan mga brands. Hindi ko naman alam lahat ng yan. So salihan mo. Yung communication naman, usap ng usap. Ngayon nga, hindi naman sa may mga memes na. Nagpapadala na ako sa mga anak ko ng memes. I'm your dad, I'm just here. Mga ganon. Tapos gumagano-gano yung mga anak ko, dad, ganyan. But you see, that still reminds them that, sabi ko nga sa anak ko, babae naman, sabi ko, bago ka mag-worry, lumapit ka muna kay daddy. Alam nila na open yung communication without being intrusive. Nandito lang ako, yung ganong klase, no? Ganyan kasi sa anak mo. And then sali ka, pero kung ayaw kang pasali, sige. Huwag ka manood, dad, kasi baka ikaw lang yung tito doon, parang ganon. Sige. At yun din, sumali ka, communicate, at pay attention. So sana alam mo rin yung mga pinapanood nila. Alam mo, kahit na from afar, no? Yun yung attention. Yung minsan napapabayaan, gusto natin palagi may event, may agenda, communication, sali. Pero yung attention is the more invisible way of parenting. Pay attention, nalulungkot, tumahimik. May non-verbal, especially, lalo na, ikaw yung magulang, ikaw mas may kabisado. Na kapag naggaganon na siya, may problema. Whatever it is, ano bang mga quirks ng anak mo, kabisado mo. So, yun lang siguro. At kasi, tulad ng guro, ang assumption mo, mabuting tao siya. Tinutulungan mo lang siya wag maligaw. So, dapat nandiyan ka lang palagi. Binigyang diin din ni Ginoong Kapinding ang kahalagahan ng mental health, kung saan anyay mahalagang kilatisin din kung ang isang estudyante ba ay hindi lamang sa academics at conduct naging mahusay. Lately, hindi na lang conduct at academic. Dapat din mental health, di ba? So sa amin, magaling, magalang, maligaya. So those three. So kami, pag nagpapagraduate kami, check na yun bawat isa. Magaling, magalang, maligaya. Okay. Ito naman, magaling, magalang, maligaya. Pag magaling, pero hindi magalang. So maligaya. Yung may ganun ka. So ikaw sa mga anak mo, magaling, magalang, maligaya. Madali na lang yun. Ibig sabihin, style mo na yan para maging maligaya siya. Galing, magalang, maligaya. Siguro yun ang pwede ko iwan sa mga magulang, no? Magaling, magalang, maligaya. At magaling, not necessarily academics, ha? Kung talagang hindi siya magaling sa academics, hanapan mo siya ng pwede siyang gumaling, kahit pagluluto yan, kahit na magaling, magalang. Iba-iba, ang daming intelligences, di ba? Kahit na street smart, friendship, pwede naman yun. Yung magalang, iba-iba yan. Respectful, humble, lahat ng virtues. Maligaya. As in, maligaya is more joy than laughing, no? Kahit hindi siya palatawa, alam mo lang na may serenity siya, may joy siya, may gratitude siya. Magaling, magalang, maligaya. Magalang, maligaya. Maganda yun, may alliteration yun. May MGL sila lahat. Magaling, magalang, maligaya. Yeah. Maganda, Filipino. Banong wika . Kaya sa huli, ang pagiging trending ay hindi lang usapin ng dami ng views o likes. Si Ginoong Ron Kapinding ay lumitaw sa ating mga screen hindi para makisabay sa agos ng internet, kundi para gisingin, pukawin ang ating diwa. Sa mundo ng mabilisang scroll, pinatunayan niyang ang tunay na viral ay yaong tumatatak sa puso, humuhubog sa kabataan at nag-iiwan ng aral na panghabang buhay. Magaling, magalang, maligaya. Tatlo sa mga dapat nating tandaan na pamantayan sa holistic development ng ating kabataan at mamamayan. Pagpupugay sa ating featured advocate ngayong linggo, Ginoong Ron Kapinding sa kanyang advokasya. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw sa The Advocates, Empowering Voices. Patuloy nating itaguyod ang ating wika, sining at kultura. Ako si Rochelle Rubio, hanggang sa susunod na Biyernes. This is where the voices of the voiceless are heard. The Advocates, Empowering Voices. Hosted by Rochelle Rubio on Capital 104.3